Sa pananaw ng isang Celia Rodriguez, sino po yung pinakamahusay sa inyo? Wala. Yung pag dinadaan-daanan ka sa set. Hoy! Bulag ka pala, no? Huwag kang dadaan sa harap ko, sa likod. At your age, tita, na may mga bashers ka din. Mula nung nakumpara si Ate V at saka si Ate Guy. Kasi I made movies and teleserye with Nora and Vilma, so I know. Marami nagalit sa akin. Iyan ang gusto ko eh. Why are you correcting me? Tinawagan ko si Coco. Ring nang hindi ko lang sumasagot. Tapos 11 o'clock na green tita. I'm so sorry but I was in Batang Quiapo. Sorry tita, hindi ako nakasagot. Imagine asking for an apology, no? Eh, yung director, binababoy eh. Abuse, misuse, lahat na. Making love with disawa. Tayo ka muna, hindi naman malapas sa sensor yan. Sabi ko nga, ikaw napakababoy mo. Ginanon ko siya, you are a pig. Oh, ba't kami iyak? Kasi ayaw kong gawin to eh. Kaya tinakot ako. She cannot take it. She hung herself. Nakita ko siya, yung director. Nakaganon. Dala-dala ang beer. Tita, kawawa naman si Stella. Minawakan ko yung tie niya gano'n. Sabi ko na, you kill her, you son of a bitch. Isang malaking karangalan po ang makapanayam at ako'y nanginginig. Baka makarayan ako ng isang napakahusay na aktres, Miss Celia Rodriguez. Hi, Oji, how are you? How are you? Yes ko. Dahil dyan, tinerno ko talaga si Tita Celia. Pareho kami nakapula. Oo, ayan. Diyos ko, hindi tayo nag-usap. Hindi. Oo, Hindi. diba? Ayan. Kumusta na si Tita Celia? I'm okay. I'm at peace with the world and with the people surrounding me. Ang health. Okay naman, sa awa ng Panginoon. Siyempre, hindi mali siyang kaunting mga rayuma. Part of aging iho, siyempre hindi mo maalis yun. Pero overall, okay lang. Tinatanong nila, bakit hindi sinasabi ni Tita Celia kung ilang taon na siya? Pero yung outlook mo sa buhay parang hindi umaayon sa age mo. Parang bata pa din yung outlook mo in life. Eh kasi ano ko eh, I'm a born again Christian. Lahat binibigay ko na lang sa Kanya. All my problems, I give it to God. After all, He's in control of everything. Hindi lang Pilipinas, all over the world. Siya ang gumawa nito eh, He's in control. So Lord, take over. So mabait ka pala. Kasi ang first impression nila sa inyo, dahil sa mga ginagampanan yung papel, mataray si Celia Rodriguez, prangka. Mataray ako pero nasa lugar. Hindi naman ako mataray na for the sake of taray, no? Nasa lugar. Oo. If I correct you, it's because it's for your own good. Hindi porque gusto kitang awayin o insultuin. I'm not like that. I'm too educated for that. Kasi nga, di ba, pag nanonood sila, tapos Celia Rodriguez yung napapanood nila, parang nakakabit na sa pagkatao nyo yung katarayan. Hindi naman. Mayroon naman akong pelikula akong inaapi, no? Like Lilet. Akong aping-api ako from the beginning to ending. Where I won my Best Actress Award. Di naman lahat. Mayroon din akong role na luka-luka, nakawawa. Kaya lang, magaling siguro ako sa kontrabida. Kaya ganun. Ano yung nagiging first impression sa'yo ng mga nadadatnan mong mga artista, lalo na yung mga bata na medyo na ano ba sila, nakikimi sila? Oo, nagaganon sila, pero I make them comfortable. Galing din naman ako dyan eh, di ba? Anyway na, huwag ka sa akin man, no? Don't be scared of me. I do not bite. Huwag kang ganyan. Sabi ko, pareho lang tayo, nag-umbester na ako sa ganyan. I make them comfortable. Anong gusto mong kainin? Gusto mong kain? Ganun. Mga ganun, no? Kasi I've been there. I know how it feels na I look up at them, nahihiya rin ako, ganun. So, I know how it feels. Ilan taon na po si Tita Celia sa industriya? Mas 60 years na. 60 years. So, ang dami nyo na pong mga encounters dito in the industry, no? So much. Meron na ho bang nagpagalit sa isang Celia Rodriguez nito? Marami, kasi I had been directed by the great Jerry De Leon, National Artist Awardee, Eddie Romero, National Artist Awardee, Lino Broca. Si Ismael ba? National Artist ba? Ismael? I don't know. Pero yung tatlong yun. So you can imagine, I graduated from these people who are, Lino Broca said, thespians in the industry. Bang talagang tinitingala. I have 2 awards from Jerry De Leon, 1 from Eddie Romero. Talagang, ang mga
artista kasi noon, Oji, iba ang mga artista ngayon eh. Hindi ko sinasabing mas mga artista. No, ibig sabihin, hinuhubog kami kasi we only have 3 studios before VLBN, Sampaguitan, Premiere. Remember? So, hindi ka lahat. Ngayon, lahat na independent, di ba? So, bago ka bigyan ng starring role, inuhubog ka muna under contract ka. Ibang-iba noon. Naninibago ho ba kayo ngayon? Pag nagsushoot kayo, parang dati hindi ganito eh. Ngayon ganyan na. Kumisa na kamukha nung pag-premiere night, wow, it's a big affair. We were dressed by couturier. Talagang dressed to the hill talaga ang mga damit, mga longga. Ngayon pag pumunta ka ng premiere night, nakamaong, sira-sira pa. Ano ba ito premiere night dito? Madalili ka ako. Huwag ka na maingay, punta ka dito. Huwag maingay. Hindi nakakatawa because during my time, di ganun. So, very different. Sa palakad po sa mga tapings, sa shooting, naninibago ho ba kayo? Kasi ang madalas na ikukwento sa akin ay pag mga veterans daw nakaka-eksena nila, ang daming kwento about the past. Hindi naman ako nagkikwento. Nagkikwento lang ako pag tinatanong ako. Kasi ayoko naman kwento ng kwento kasi napakahaba ng kwento. Oo. Ano yung ikinalulungkot ninyo na ito ng mga bata ngayon? Time change, history change, everything changes. Diba? Sometimes there are changes that are bad, changes that are good. Ang changes ngayon, sana mahalin ang industriya. Hindi yung nariyan ka lang because of the money, nariyan ka lang because of the fame. In the long run, dapat mahalin mo. Kung hindi mo mahalin, hindi ka maligaya. Hindi naman importante o yung sikat ka kaagad eh. Ang importante, how long you'll be there. Endurance, durability. Yan ang importante. Tama, oo. Hindi yung madali yung sumikat eh. Pero lahat ng market bumabagsak. Ang problema, hanggang kailan ka dun sa taas. Yun ang pinaka-importante. Kapag baba mo, kilala ka na ng lahat ng buong Pilipinas. Hindi yung after 2 years, ano nangyari kaya ano? Nasaan na yung gano'n? Maraming ganyan ngayon. May na-encounter na po ba kayo na batang artista o baguhan na pinangaralan ninyo without naming names? Marami. Kasi ako, Celia Rodriguez ako, nagpapa-impress sa akin. Sabi ko, maraming labas-pasok na tao sa kwarto. Don't tell me all about your sex life, your love life. Kasi, hindi lang akong tao rito. Kung ako lang okay. So, what are you trying to prove? That's between you and your husband or your boyfriend. I can do this. Sabi ko, ano ngayon? Hindi ako na-impress eh. May makeup artist dito, may mga wardrobe dito, may mga tao labas-pasok dito, naririnig ka. Tapos pag nilagay ka sa tabloid kung saan-saan, magagalit ka. Ang daming ganon. Sabi ko, you are putting yourself on fire. Kasi hindi lang kung tayo dalawa, okay lang. Ang dami, labas-pasok ang tao. Kami ng boyfriend ko, ganito. Asawa ko na kung ganon yan. Hey! Sabi ko, please. Kaya sana yung mga baguhan, wag niyo manibulat-lat ang buhay niyo kung maraming tao. Tapos pag binibira kayo ng mga press, nagagalit kayo. Ganon. There are things that you should keep to yourself. There are things that you should tell people for publicity's sake. Pero yung mga between you and your husband or your boyfriend or family problems, keep it to yourself. Para naman, pagtanda mo, igalang ka naman. Hindi ba nabaduyan sa yun, Tita Celia? Yung nagkukwento sa inyo noon, si Tita Celia, kinukwentuhan na nga. Ang KJ naman. Hindi. Sinasabi ko sa kanya, I hope you don't mind na kung ako lang, okay lang, pakikinggan kita. Pero bukas ang pinto, labas-pasok. May mga cameraman, may mga wardrobe, may mga makeup, labas-pasok, may mga lalay. Narinig yung salita mo. Baka kasi syempre ang impression sa'yo, bakla rin pala si Tita Celia. Oo nga, kung kaming dalawa lang. Pero ang lakas-lakas ng boses niya, kinikwento niya how they make love. Say ka, anak, please. Kung kaming dalawan, okay lang. Pero, Diyos ko, bukas ang pinto. Ano sa pakialam? Tapos sabi niya, oo nga, tita, alam mo kasi may asawa ako noon. Hindi alam ng tao yan. Pwede na, may asawa ka ngayon, may asawa ka noon. Anong pakialam ko? Maski ako, anong pakialam ko? Klama na. Sabi ko, keep things to yourself, okay? Yun ang problema sa mga, hindi ko sinasabi lahat mga baguhan ngayon, yung bang they cannot keep things to themselves. Ikot ng ikot sa mga mall, ikot ng ikot kung saan, kwento ng buhay niya na pag nilalagay sa Facebook, nilalagay sa hello, why don't you shut your mouth? Marami sa set. Yung pag dinadaan-daanan ka sa set. Hoy! Ginaganon ko, hoy! Ay, tita, diyan ka pala. Bulag ka pala, no? Huwag kang dadaan sa harap ko, sa likod. Ginaganon ko.
No, sa likod, karamihan naman hindi. Mayroon mga ganun, nakalam ko mga sino. Ayun. Hoy, wag kang dadaan sa harap ko sa likod. Si-text lang do telepono. Oo. Kunyari lang, hindi mo lang makausap yun. Meron ka rin bang hinangaan na artista na impress ka dahil hindi mo siya lubos sa kilala pero wow, ganito pala tong taong ito. Coco is one man that I salute. I take off my hat. Why? Nakita mo ba yung Batang Quiapo sa probinsyano? All of them are old people. Hindi man sinasabi ko old, no? Lesbians, matatagal lang na artista, mga ganun. And they're all there. And Coco had been helping them a lot. At sa awa naman ng Panginoon, kumikita ng katakot-takot. Di ba sabi nila, kung hindi bago, kumikita. Kasi pag ganun ang palad mo, papasok ang grasya. Pag ganun ka, walang grasya, nadada ng grasya. And Coco is like that. It happened to me once when I needed help from him. For a friend whose husband was dying. And I don't know him. He knows me as Celia Rodriguez. I know him as Coco. She was crying all over the phone. Sabi niya sa akin, my husband is dying na. Lumabas naman siya sa probinsya. No? Sabi ko, isipin ko kung sino. So, tinawagan ko si Coco. I asked the help of Lorna Tolentino. In other words, binigay sa akin ng number. Ring nang hindi ko lang sumasagot. Tapos 11 o'clock na green tea time. So sorry, but I was in Batang Quiapo. I'm the director, I'm the actor. Sorry, tita, hindi ako nakasagot. Sabi ko, imagine asking for an apology, no? Sabi ko, it's okay, iho, I understand. Sabi yun, tita, what can I do for you? Sabi ko, it's not me. Hindi ko nento ko. Ganun. I don't want to mention names anymore, no? Sabi ko, ask her to give me the number, the account number sa bangko. Papadalan ko ng pera. And he did. The following din naroon sa bangko nung kaibigan ko. The husband was dying. The husband died. Pero tumulong si Coco ng katakot-takot. He doesn't even know me in person. Doon ako believe sa taong, and he is a young boy. He knows how to share. Kasi life is sharing eh. Multi-millionaire ka. Pag hindi ka tumulong sa kapwa, basura ka sa akin. And this Coco is a young boy, and I have heard so many stories about Coco helping other people. Kaya sabi ko sa kanya, sa sulat ko, sa text ko sa kanya, please take care of yourself. The industry needs you. Ginanong ko siya. Believe ako sa bata yan. Sana tularan niyo si Coco Martin. Bihira ang ganon. At hindi mo pa yung nakakatrabaho? Hindi, I've never met him in person. Talaga? No, I've not. I know him as Coco. He knows me as Celia Rodriguez. Pero parang the way he talks on the phone, ano magkukuha ko sa'yo, tita, may problema ba? Anong problema? Ganon, the way he talks. Ang bait naman ng batang to. Sabi ko, sobra. Kaya ang text ko sa kanya, nakakaiyak. And I meant it. Hindi ko akalain na may bata palang ganon. Kaya tignan mo ang grasya niya. Lahat na pinapasukan niyang trabaho, my God. Kasi ang Panginoon, He knows your heart eh. Mahilig kang maging tulay. Oo, pero ako hindi ako hingi. Naiya ako. Sabi ko nga dun sa kaibigan ko, may asawa nang namatay. Oy, ako hindi ako humingi. Alam ko, ang laki-laki ng utang na loob ko. Sabi ko, pero malakas ang loob ko pag sa iba. Ba't nga ba ganun? Hindi ko alam. Kasi gusto ko rin tumulong. Kung ako lang mayroon, nakahiga ako sa salapi, tutulong ako. Hindi na ako tatawag sa iba. Kasi love is sharing eh, di ba? Sabi mo, tita, kanina, parang, hindi ka naman kayamanan. So, sa tagal ni Tita Celia, sa industriya, syempre, ang ini-expect ng mga tao, mayaman na yan, hindi niya na kailangang magtrabaho, nakahiga na yan sa salapi. Si Tita Celia. Hindi ako mayaman, I'm just comfortable. Kasi ang kayamanan naman nawawala eh. Ang gusto ko ba, ako mawala sa mundo, people will talk at me, uy, kahit gano'n matara yan, mabait yan, may puso yan, tumutulong yan. Gusto kong gano'n. Kasi everything that we have in this life is just temporary. Ikaw si Musk, the richest man in the world, okay? O ano ngayon, tumutulong ka ba? Hindi ka maligaya pag hindi ka tutulong. Unless you share, you'll never be happy. Believe me. Pero at your age, tita, may mga bashers ka din. Mula nung parang nakumpara si Ate V at saka si Ate Guy. Huwag binasa ko. Ang sabi mo, gano'n. Ano bang nangyari doon? Hindi, kasi ang question naman ng yun naman if I say boy, no? Ang question naman ni boy, yung hugot as an actress. Alam mo tayo, artista rin ako. So sabi ko, they were comparing Nora and Vilma. Sabi ko, kasi I made movies and teleserye with Nora and Vilma, so I know. Sabi ko, when it comes to hugot, acting-wise, mas malalim si Nora. Marami nagalit sa akin, napunta na sa personal life. Ito
teka muna, hindi ko naman pinag-usapan ang personal life. We are talking about an acting. Kung sino magaling. Kasi napunta na kasi kay ganito, kasi Nora ganito, kasi ganito. Sabi ko, teka muna, ano ba ito? Bakit kayo na rin buhay? Kasi Nora yan kasi kayo, di ba nyo alam? Ha? Bakit nagalit sa akin? Kung titingnan mo ang private life ng lahat na nanalo, wala na mag-award giving body, darling. Wala na. Ang ibig mong sabihin, si Marlon Brando is actor of the century, hindi Oscar. Actor of the century, hindi pwede bibigyan dahil ang anak niya nag-suicide, marami siyang asawa, hindi pwedeng bigyan. Sa Hollywood, wala silang pakialam. We're talking about you as a lesbian, as an actor. We don't care about your private life. Ang pakialam namin sa'yo. Elizabeth Taylor has 7 husbands. Ang ibig mo sabihin, wala siyang 2 Oscar dahil 7 ang kanyang asawa. Di wala na bibigyan ng award. So magkahiwalay ang personal at sa trabaho. Exactly. At saka si Vilma naman, hindi naman si Vilma nagsasabing, uy, si Mother Teresa, ako no? Hindi naman siya nagsasabi ng ganun. All of us have skeletons in our closet. No exception. All of us. In one way or another, lahat kahit tayo may skeletons in our closet. So be careful. I am not talking about you as a person. I'm talking about you as an artist. Period. What you do with your personal life is none of my concern. Pakialam ko sa buhay mo. Ang tanong is sino mas magaling umarte. Hindi pinag-uusapan yung buhay mo. Eh, ba't ko binabas? Wala mo ako sinabing masama na si Vilma ganun, si Nora ganun. I'm talking about hugot sa pag-arte. Outside of that, wala na akong pakialam. But you're okay naman with Ate V. Oh, it's my kumadre eh. Tsaka hindi naman pinersonal ni Ate V yun. Ay, hindi. She's not the type. Oo. Edukada naman yung tao, di ba? Binasa naman ako nung sabi ko the best Darna is Angel Locsin. That is my prerogative to select somebody. Nag-Darna ako kasama si Vilma, kasama. Ang dami ko ng Darna, na Valentina ako. Iyan ang gusto ko eh. Why are you correcting me? Eh, para sa akin, ang pinakamagaling talaga na Darna si Angel Locsin. I work with Marian. I work with Angel. I work with Vilma. Lahat niya nag-Darna. I can compare. Eh, si Angel talaga ang pinakamagaling. I'm sorry. Ayun ang choice ko eh. Why you correct me? Baka yung gusto ng iba eh, sana nagpaka-play safe ka na lang. I'm being hypocrite. That's one thing with me. I'm not a hypocrite. What I am is what you see. Ayoko nang ganun. Eh sabihin ko, ay si ano ang magandang Darna tapos sa lublog ko. Ba sinabi yun? I have to be true to myself or else I cannot be true to you. And to thyself, be true. Tama. Di ba? Magaling sila lahat na Darna pero ang tanong, sino ang pinakamagaling? Eh si Angel ay kamuntik na maano ng miral ko eh. Ayaw magpa-double. Oo. Galing ni Angel doon. And I talk with Marian after that. Magaling din si Marian, magaling din si Vilma. Pero ang pinag-usapan, pinaka. Sa mga liga ngayon ng mga actress, sa pananaw ng isang Celia Rodriguez, sino po yung pinakamahusay sa inyo? Or feeling yun, mas malayo pa mararating? Wala. Hindi ko naman sila nakaka-eksena. Paano ko naman masasabi? I can only say that pag naka-eksena ko, nakasama ko, ganon. Wala talaga. Alam mo, pilitin ko talaga mag-invento ako. Pero Tita Celia, nung nakaraan nagkwentuhan tayo, tawa ko ng tawa sa mga kwento mo nung araw nang gumagawa ka ng pelikula sa Seiko Films. Pero, di ba, siya yung tipo ng artistang may pakialam sa kapwa-artista. Hindi ano mo naman sa akin, naaawa ko sa bata. Kasi si 17 years old, second movie niya. Sino po? Si Stella Estrada. And she's dead already, so I can't say her name. 17 years old, saksakan ng gandang katawan. Talagang Venus ang katawan. Ang mukha niya parang yung Gina Lolo Bridget. Eh, yung director, binababoy eh. Abuse, misuse, lahat na. Eh, anak ko ang role ko, nanay niya. Kaming dalawa lang, parang 2 women, ni Sofia Loren. Bakit kami makangalamansi? Kami doon sa Mindoro ang taping, shooting namin. Akit sa kalamansi, basang-basa ang kamisyon, walang panty, walang bra. Sabi ko, teka, sandali. Bakit akit sa kalamansi, walang panty at bra? At bakit basa ang kamisyon? Oh, tita, makikialam ka na naman, hindi naman ikaw. That's not the point. Ayaw ko sabihin ng mga tao na I am in a porno film. You are making a porno film. Wala naman sa kontrata yun eh. Meron pa siya making love with the sawa. Tayo ka muna, hindi naman wala pa sa sensor yan. Ano ka ba? Making love with asawa? Sawa. Dala-dala ni Ernie Garcia, sawa. Binablot niya dun sa kuweba. Ginano niya dun sa papag. Hinubaran niya. Tapos yung sawa mo, from here to here, dun sa part ng babae. Tayo ka, sandali!
Ano sinabi mo? Ayun ka na naman, tita. Tapos papasok ako, hablutin ko siya, no, I'm not going to do this scene. No. Doon lang nagsalita si Stella, yung bata. Direk, pahubarin na lang ako niyang 5 beses. Pero wago sa ahas. Uuwi na lang ako sa Maynila. Takot na takot sa Ayoko. Nilapit sa ahas, ayoko. Biro mo from here, from the toes to the private part of the girl. Pagdating doon, lulong shot siya, tapos parang inaano ng sawa yung kanyang ano. Sabi ko, sandali! Nananaginip ka ba? Tingin mo ba, lulusot yan sa sensor? Ano ka ba? Hindi. Uwi na ako. Pagtalikod ko sa marami si Stella, bakit? Ayoko dito. Takot ako. Ganun kalaki sa wow. Laki, taba. Ano si Ernie? O sige, ito na lang gagawin natin. Ano? Ayun ka na. Uwi na kami dalawa sa Manila. Mindoro kami ha. Yun, papasok si Stella. Habnutin ko. Ilalagay ko sa papag. Hindi ko siya huparan. Tapos yung sawa papunta sa kanya. Sabi ni Stella, papunta pa lang ha. Hindi pupunta. Sabi niya. Ganon pupunta. O, papayag ako ng ganon. Imagine. Tapos minsan nasa lubong ko yung makeup art. Saan punta? Dadalang gunting. Kasi sabi ni Derek, puputulin ko raw yung pubic hair ni Stella kasi nawasak-wasak. Ano? Hi! Halika. Derek, ano naman itong pinaptitrim mo ang pubic hair ng bata? Ano naman to? Every time, nasa likod ko, tita, tulungan mo ako. Huwag kamay nga dyan. Bakit mo tinanggap ito? Wala naman sa kontrata yun eh. Wala talaga. Dininglan ko. Sabi ko sa nga, ikaw napakababoy mo. Ginanon ko siya. You are a pig. Ano bang gusto mong palabasin? Kung may anak ka ganyan, gagawin mo yan? Tita, kasi hindi maganda i-close up yung pubic hair. At ba't may ko close up? Anday natin i-close up mo. Pati ko nga na. Diba? Ang dami pangyayari. Tapos bababa siya sa bahay ko, bubutubad. Teka! O sige, magpanty. Ha? Panty isang silk na green. Sandali! Bakit naman silk na green? Pero nang dumating siya sa akin kasi nalulokan ako. Kasi kami 2 tao sa baryo na yan. Gusto ko na magpakamatay. Inay! Palabas siya sa bahay ko, bubutubad. Pagdating sa akin, hindi nag-rehearse eh. Ba't ka naked? Sandali! Ba't ka nakaubad? Ang ganda ng katawan. Talagang wala pang salamat mo, Dr. that time. Bakit, tita? Bakit mo pala mabay sa hubot-hubot? Talagang hubot-hubot. No, pati no, bro. Sandali! Ba't kami iyak? Kasi ayaw kong gawin to eh. Kaya tinakot ako. Alika nga, sabi ko sa director. Wala na ako respeto sa ayop na yan. Ano yung palabasin? Ano gusto mo dito? Magpanty o panty? Panty! Ba't hindi lang tapis? Hindi ba? Tapis na lang. Hindi, panty na lang dito. Sige, panty green. Silk! Dahil wala nga kaming pera. Baka tinerna sa kalamansi. Tapos sige, payag na ako. Pagkaganon siya. Nakayakap na, gano'n sabi niya. Ang payat-payat ko ron, tita, yung suso ko. Gano'n mo ha, para hindi makita yung utong. Ang payat ko, ang laki ng suso niya, hindi kasya. Sabi ko, hindi. Pag pag-pack up namin, sabay-sabay kami punta lang Batangas, din Manila, no? Teka nga, sabihin ko sa'yo. Ano naman, tita? Yun ang pala pangarap ko sa buhay. Ano yun, tita? Na I will never work with you again. Ganon ko siya. Siya lang ang director, sinabi ko, at my age, I will never work with you again. Tapos, after 1 year, nagpakamatay si Stella, no? She hung herself. Yung bata, mayroon naman background na she was in drugs for 2 years. Kaya kinontract siya kasi nag-rehab na everything. She doesn't even smoke him. They said, puro bubble gum. Tapos, nung pinalab, ang lakas ng kita. Yun na sa probinsya, dinadagdag yung inaalis. Sabi nila, I don't know, ha? Ang lakas, kumita na napakalakas. She was so big. Pero nawala siyang kaibigan, nawala siya ng boyfriend, nawala lahat-lahat. One morning, tabloid, Stella Sada committed suicide. She hung herself. Bumalik sa pag-drugs. She cannot take it. One time, nakita ko siya sa set ng director. Nakaganon. Dalang beer. Beer yata ni Dodo. Tita, kawawa naman si Stella. Minawakan ko yung tie niya, gano'n. Sabi ko na, you kill her, you son of a bitch. Ginanon ko siya. Natapon yung beer.
Tinignan ko pa gano'n, no? Nakatingin siya sa baba. Siguro naisip niya, oo nga dahil sa akin eh. You killed her, you son of a bitch. Ginanon ko. Hindi ako makatiis talaga. Nagbigti yung babata. Sabi ko sa Panginoon, baka kulang yung ginawa ko. Bata everything kaaway ko yung director. Kaya hanggang kailan ko naman siya aawayin. Not for my sake, for the sake of that girl. For 1 month, I don't want to have anything to do with the entertainment. I was so disgusted with the entertainment world. I was so disappointed with people. Parang awang-awa ko dun sa bata. Kinausap ko ang Panginoon. Sabi ko, baka kulang pa yung ginawa ko, Lord. Pero ako, Lord, sa tingin ko, sobra ang ginawa. Ay, naaway ko na nga yung lahat magalit sa akin, pati mga ko. Kasi ito na naman si tita. Parang ang sakit ng gano'n. Yung bang 1 month kami dun, ha? Awang-awa ko dun sa bata. That's why I don't want to remember that, eh. I was talking to somebody, yung director na talagang ginagalang. Kunento ko yung nangyari. Mabait ka nga, tita, eh. Sabi ko, bakit? O ako yon on the middle of the set. Lalayasan ko sa uwi ako ng Maynila. Ako, direk, hindi pwede. Nakakontract ako. Ay, ano? They will sue you? Parang buti nga. Parang maibulgar mo ang kababuyan niya. Yan ang nakakasira sa mga direktor. Sabi sa akin, a very famous director na ginagalang. At least kitang-kita naman yung malasakit mo talaga sa mga... Sobra. Sa co-actors mo. At saka alam mo siya, siya a very bad childhood. Anak lang gano'n sa bulongga po, gano'n. Minsan niyayakap ako matulog. Tita, payakap naman. Oo naman, anak. Alika rito, iha. She needs love. She needs appreciation. She needs support. Kaya mo pa rin gawin yung ganon, tita? Oo, I'll do it for anybody. For anybody who is abused, misused, abused, lahat, I will do it again. Dahil hindi naman dapat ganunin. Kung anak mo yun, hello, papatay ka ng tao. At your age, tita, ano ang takot mo? Ang takot ko yung mundong ito. Wala akong natatakutan na tao. Natatakot lang ako sa Diyos. Natatakot ako what will happen to this world with the new technology nowadays na sobra na. Sobra na. It is no longer nice. It's the coming of AI. One of these days daw, everybody will be serving by robot na sa restaurant. Ay, hindi ako kakain doon kung robot na mag-serve sa akin. The new technology nakakatakot because that's in the Bible, eh. The revelation, the end of the world. That's in the Bible. Flood, war, change of yung mga technology, diseases. It's in the Bible. The last of the Bible. Natatakot ako because there are still so many young kids who do not deserve. Hindi ako nananakot, no? But the end times is here. The signs, hindi ko sasabing na rin na, the signs are here. Mayroon na mga signs. I'm afraid of what will happen to this world when I'm already gone. And I hope people will realize that you have to love one another because everything naman here is temporary. We are just strangers in this world, eh. Padaan lang ang buhay natin, eh. Act like human beings and be kind to one another because everything will be over. Maski ikaw pa yung pinakamayaman sa mundo, lahat may katapusan. Kasi what goes up must come down. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. Wala naman pwede sa kami mali yun, eh. So what matters most is be kind to one another. Share whatever you have. Share. Kasi there's so many people out there, Oji, na hopeless and helpless. Na kung hindi ka may pangalan, kung wala kang pera, walang tutulong sa'yo. And they don't deserve that. We have to help one another. May nang sabi ng Panginoon, eh, what you do to the less of my brethren, you do it to me. Kung tinulungan kita, hindi ako tumulong sa'yo dahil para sa akin, kundi para sa Panginoon. Bakit si Tita Celia ay ayaw mong tumira sa ibang bansa? Like sa mga kids mo? I lived there for 11 years sa States. And I lived 8 months in Rome when I was modeling for Emilio Pucci sa Milan. I don't like, alam mo, I've been all over the world many times. Hindi pa uso ngayon. Dito ngayon, sa iPad lang, headline na. But believe me, anak, there is no place like home. With all the corruption, with all the kung ano mga kaletsyan sa bayan na ito, there's no place like this country. When I was staying in the States, walang taon na ayaw kong umuwi. Mahal na mahal ko sa lahat na bayan sa buong mundo, walang dadaig ng Pilipinas. Hindi ko ipagpapalit ito ka. Dito siya sabi, mga Pilipino, pero pag narinig ko yan sa Amerika o sa ibang lugar na gano'n ang Pilipino, aawayin kita. Masakit sa akin. Pero pag dito, ang daming complain, di ba? Pero pag marinig mo sa isang foreigner ng Pilipino, ginagano, you are an illiterate son of a bitch, ginagano ko ba?
Ang dami kong kaaway doon. Oo, ang dami kong kaaway sa Amerika. Ang dami. Ipag malaki nyo na Pilipino kayo dahil walang dadaig sa Pilipinas and I have been around many times. Most beautiful place in the world is your country. You only have one country and this is the Philippines. Pinakamasarap dito. Saka may quality ang buhay dito eh. May bayanihan kahit anong sabihin mo. Sa Amerika, hindi ka magtrabaho, gutom ka day. Dito hindi. Lahat nagtutulong, lahat. Pinakamagaling kang Pilipinas. Hindi ko pa itatalo kahit kanino pa. I know. Sanay kang malayo sa mga anak mo. Pag naroon ako, naroon mga anak ko. Bit-bit ko, hindi pwede. Yung anak ko ngayon, she's married now to Australia, di Sydney, Australia. She lives in, she's a doctor sa Sydney, Australia. My son. I go there every now and then to visit and he comes here every now and then to visit. Yun naman pala. Actually, my life is quite boring for other people. But kung yun ang binigay sa'yo ng Panginoon, okay lang. Basta I have peace of mind and I have friends whom I can call. I have peace of mind and I have what I need in life. Tama na yun. I don't need so much in life. Hindi na. I've been around. Kaya sabing, been there, done that. Yeah. Tita, anong gusto mong i-share sa ating mga netizen tungkol sa behavior dapat ng isang artista at tungkol sa buhay? Do not live for the day. Huwag kayong mabuhay ng ganun lang kasi mahaba ang buhay. Hindi rin mahaba. Sabi nga nila, ang buhay daw ay mahaba. Ang kamatayan ay maiksi. You only die once. You live so many times. Mahaba ang buhay natin pero minsan ka lang namatay. Kaya mali daw yung you only live once eh. You live many times. You only die once. Diba? Okay. Second is, makisama ka sa lahat na tao. Pakisamahan mo. Pakita mo ang kabutihan mo dahil wala nang dadaig sa kindness in life. Be grateful for those who have helped you in life. Kasi the mother of all virtues is gratitude. Be grateful. Hindi ko naman sinabing tinulungan kita, bayaran mo ako. No, I don't mean that. Ibig sabihin, yung taong tumulong sa'yo, don't stab them at the back. Kasi kung minsan, dami mong beses tinulungan. Minsan lang hindi mo matulungan, ikaw nang masama. Paano yung mga millions na tinulong ko sa'yo? Minsan lang kita hinindihan, ako lang masama. May mga Pilipinong gano'n, wag naman. Kung ayaw mo magbigay ng gratitude, don't stab that person at the back. Kasi babalikan ka. At nakakatakot ang balik. Pagbalik ng Panginoon, nakakatakot. Saka, isipin nyo lahat, there is no mistakes in life. Walang pagkakamali sa buhay. Lahat lessons. Everything is a lesson in life. There's no mistake.